Sa murang edad, lumabas na siya sa ilang komersyal at mga palabas sa TV na pamilyar sa atin. Nabihag niya ang puso ng maraming Pilipino sa pamamagitan ng pagiging unapologetically sa kanyang sarili. Sa isang industriya tulad ng show business, ang pagsisiyasat ay bahagi na ng kanilang buhay. Gayunpaman, pinatutunayan niya na isa siya sa mga empowered na babae sa kanyang mainit o malakas na appeal. Pero ang tanong ng mga tagahanga ay kung gaano siya kayaman. Siya si Nadine Alexis Pagil Lustre, kilala bilang Nadine Lustre. Ipinanganak siya noong October 31, 1993, sa Quezon City. Siya ang panganay sa 4 na anak kina Miracle Pagil Lustre at Ulysses Lustre, isang mechanical engineer. Nag-aral siya sa Diliman Preparatory School at kumuha ng Communication Arts major in Films sa Colegio de San Lorenzo sa Congressional Avenue, Quezon City. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang child host sa ilang palabas sa telebisyon sa edad na 8. Pagkatapos ay gumanap siya ng mga menor de edad at guest appearance sa ilang pelikula at kalaunan ay inilunsad bilang isa sa mga miyembro ng Viva Entertainment Pop Girls noong 2009. Ang kanyang tagumpay ay sumunod sa kanya sa pagpapares kay James Reid at lumabas ng magkasama sa isang hanay ng mga matagumpay na proyekto gaya ng Diary ng Pangit noong 2014. Kabilang sa kanyang mga parangal ang 4 na FAMAS Awards, 1 Gawad Urian Awards, 5 Box Office Entertainment Awards at 3 Metro Manila Film Festival Awards, kabilang ang mga nominasyon mula sa MTV Europe Music Awards at Asian Academy Creative Awards. Pinangalanan din siya ng magazine ng Preview na isa sa 50 pinakamaimpluwensyang personalidad noong 2022. Siya rin ang unang Filipino ambassadress, at ang unang Filipino ambassador ng Swedish Fashion at H&M at isa sa pinakamataas na bayad na Filipino celebrity sa Instagram. Ang mga pelikula ni Nadine ay kumita ng 1.28 na bilyong piso, kaya isa siya sa pinakamataas na kinita sa takilya ngayong siglo. Pagkatapos nilang ibenta ni James Reid ang kanilang 1,000 square meters, 3-story house property, bumili siya ng bahay sa Siargao. Ayon sa aktres, nagdesisyon siyang kumuha ng sariling lugar sa isla para maiwasan ang sobrang gastos para sa matutuluyan, lalo pat ilang taon na siyang naninirahan sa Siargao. Inspirasyon ng marami si Nadine at muli niyang pinahanga ang mga netizens sa kanyang pagbili ng bagong sasakyan, ang Jeep Gladiator. Matatandaang noong 2021, naging headline din si Nadine nang mamataan siya sa kanyang bagong Ducati Scrambler 62, na nagkakahalaga ng 599,000. Noon pa man ay mahilig na si Nadine sa malalaking sasakyan. Nagmamay-ari din siya ng Jeep Wrangler na binili niya noong 2016. Ang presyo ng isang bagong-bagong Jeep Wrangler sa bansa ay nagsisimula sa 3.3 milyon pesos. Hindi masyadong nakikita sa limelight si Nadine, ito ay dahil abala siya sa pagbuo ng kanyang online business, o mga negosyo. Binuksan niya ang kanyang unang negosyo, ang Nails Glow and Body Spa, at naging pinakabatang franchisee ng kumpanya hanggang ngayon. Inilunsad niya ang kanyang online na negosyo na Shopboxo, na isang user-friendly na app at web-based na online store builder na may pinagsamang online na pagbabayad, pamamahala ng inventaryo, pagsubaybay sa order, at mga function ng paghahatid. Ang mas bago sa kanyang 2 online na negosyo ay ang Nadine Lustre Store, kung saan available ang kanyang bagong inilunsad na Lustre Perfume. Magdadala ito ng mga bagong produkto ng Lustre habang ipinakilala ang mga ito sa merkado. Nagbibenta rin siya ng seleksyon ng mga premium na item mula sa sarili niyang personal na wardrobe sa tindahan. Ang isa pang store ni Nadine ay ang Betty Blooms, ay ang Hangout, para sa mga taong katulad ng hilig ni Nadine sa mga houseplants, accessories at iba pang mahahalagang halaman, pati na rin ang isang seleksyon ng mga produktong pang-lifestyle na pinili ni Nadine mismo. Dahil medyo bago ang 2 online store na ito, very hands-on ang aktres na entrepreneur sa parehong negosyo. Mas businesswoman na ngayon si Nadine kaysa artista, may mga negosyo na rin ito sa Siargao. Ang Verde Siargao ay isang plant-based restaurant, nag-aalok ang restaurant ng Naked Pizza, Bangbang Tofu at Mess, isang Mediterranean platter para sa mga nagsisimula.
Mayroon din itong mga burger, pasta, salad at poke bowls. Available sa restaurant ang mga tsaa, kape at maging ang seleksyon ng Maison Bocana wines. Habang ang The Husk ay tatak ng plant-based na gatas. Ang The Husk ay isang kumpanyang bagong gatas na naglalayong mag-alok ng abot-kayang alt milk sa Asia. Inilunsad din niya noon ang sarili niyang cosmetics na Lustrous at fragrance line na Lustre. Siya ang unang local Filipino celebrity na nagkaroon ng full makeup line na may international brand. Inilunsad din ni Nadine at ang boyfriend na si Christoph Barrio ang negosyo ng alak. Noong nakaraang taon 2023, sina Christoph at Nadine, kasama ang ilang kasosyo sa negosyo, ay nakipagsapalaran sa industriya ng pagkain at inumin, ang Maison Bocana Wines na nagtatampok ng 3 uri ng alak. Nag-endorso si Nadine ng mga sikat na brand, kabilang ang mga kilalang pangalan tulad ng Aqua Flask, Biotin at Bulgari. Ang ilang negosyong inendorso ni Nadine Lustre ay maaaring nakinabang din sa kanilang mga pinansyal na pamumuhunan. Sa ilang mga kaso, maaaring nakatanggap si Nadine Lustre ng equity bilang kapalit ng kanilang pag-endorso o pakikipagtulungan sa brand. Ang mga kilalang tao tulad ni Nadine Lustre ay karaniwang pumipili ng mga tatak na naaayon sa kanilang mga personal na halaga at interes, na tinitiyak ang isang tunay na koneksyon sa mga produkto at serbisyo na kanilang ini-endorso o investment. Si Nadine ay may tinatayang net worth na $8 million, o 445 million pesos. Ito ay batay sa mga naiulat na pagbabahagi sa mga website, dahil walang nakakaalam ng kanyang eksaktong network. Pero kung pagsasama-samahin ang mga kinikita niya sa Instagram, investment, business, modeling, movies at iba pa, mas malaki pa siguro ang net worth nito. Nakipagrelasyon si Nadine Lustre sa ilang sikat na tao. Si JC Arcino noong 2012, nakarelasyon daw ni JC si Nadine noong nagsisimula pa lang sa showbiz. Galing si JC sa pamilya ng mga politiko sa Sual, Pangasinan. Naghiwalay na raw ang dalawa bago pa man ang pelikulang Diary ng Pangit na pinagbibidahan ni Nadine at ng kanyang ka-love team na si James Reid. Noong naghiwalay sila, nanatili raw silang magkaibigan. Karelasyon ng aktres ang kanyang dating on-screen partner na si James Reid noong 2016. Halos 4 na taon nang magkasama ang dalawa bago nila inanunsyo ang kanilang breakup noong 2020. Nauna nilang sinabi na ang kanilang paghihiwalay ay mutual decision, bagamat inaakala ng mga fans na si Issa Pressman naging dahilan ng kanilang breakup. Si Nadine ay usap-usapan din na nakipag-ugnay kay Kyle Kuzmo noong 2020. Pero walang namagitan sa kanila, nagkakilala lang sila noong pandemic, at nagkomento siya na, natutuwa, na single si Nadine Lustre, at binigyan ito ng kahulugan ng ilang netizens. Sa wakas ay nag-open na si Nadine tungkol sa kanyang bagong boyfriend, ang French businessman na si Christopher Barrio. Inamin ni Nadine na ang kanyang boyfriend ay quite attractive. Sa Siargao unang nagkita sina Nadine at Christoph. Unang isinapubliko ang relasyon ni Nadine at Christopher noong January 2022, nang makita ang aktres ang kanilang pagdiriwang ng bagong taon ng magkasama. Pagkatapos ay ginawa ng magkasintahan ang kanilang unang public appearance bilang mag-asawa sa Vogue Philippines Anniversary Gala noong August 2023. Ang media darling na si Nadine Lustre ay kilala sa kanyang natatanging antas ng pagkamalikhain, kanyang tono sa politika, at talino. Marami pa siyang may aalay kaysa sa kanyang napakarilag na mukha. Sa buong karera niya, nasaksihan ng mga tagahanga ang kanyang pangingibabaw sa show business bilang isang feisty singer, dancer, model, at actress.